Kung isa ka sa nakapanood ng palabas na series ng kriminal na ito, ay malamang marami ka lang naiintindihan tungkol sa kasaysayan at ginawa nitong si Jeffrey. Ngunit sa segment natin sa araw na ito ay mas lalaliman pa natin ang kanyang kwento. Sa loob ng 13 taon, 17 ang naitalang naging biktima nito, kasama sa ginawa ni Jeff na hindi naman masyadong ipinakita sa palabas ay ang paggawa nito ng hindi maganda sa walang buhay na katawan ng kanyang mga biktima. Bukod pa sa karamihan sa kanila ay wala pa sa edad na 18 taong gulang, ang iba ay niluto at kinain pa niya. Sa tindi ng ginawa niya ay tinawag siya na ang halimaw ng Milwaukee. Ngunit bago pa siya naging ganito, ay ipinanganak ito ng ika-21 ng Mayo ng taong 1960. Kung buhay pa si Jeffrey ngayong 2022, siya ay 62 taong gulang na. Ayon sa ama ni Jeff na si Lionel at sa librong isinulat niya tungkol sa anak ay taliwas sa lumabas na serye, si Jeffrey ay kumukuha ng mga hayop na ligaw o kahit pa ang alaga ng kapitbahay. Ito ay para kanyang i-dissect o hiwaan upang malaman niya kung ano naman ang nasa loob nila. Si Jeffrey ay kilala sa kanilang kalase bilang ang weirdo na si Jeff. Halos sikat ito lalo na sa mga kaedad niya na kaklase niya. Magaling daw itong makisama at palabiro pa. Isang biro na hindi malilimutan ng kanyang mga kaklase ay nang minsan ay magpanggap ito na inaatake ng epilepsy. Ito ay kahit pa wala naman siyang ganon na kalagayan. At si Jeffrey nga ay nagkaroon na ng Dahmer's Fan Club. 18. Kung ang iba ay nagpapaparty sa edad nila na 18, ibahin ninyo itong si Jeffrey. Nang ika-18 ng June ng taong 1978, inimbitahan nito ang isang nakikisakay na si Stephen Hicks sa kanyang bahay. Doon niya kinuha ang buhay nito na malamang napanood nyo na sa seryeng ipinalalabas. Ang tanging ibinigay na dahilan ni Jeffrey sa autoridad ay kaya niya ito ginawa ay dahil nais daw nito ni Stephen na umalis at ayaw naman ni Jeffrey na siya ay iwan niya. Ang zombie. May idea na kayo sa karimari-marim na ginawa nito. Ngunit ang hindi malinaw ay ano ba ang nais ni Jeffrey na mangyari? Bakit paulit-ulit na ginagawa niya ang ganito? Hindi masyadong ipinakita pa. Ngunit ayon sa mga sumuri at nag-interview sa kanya, nais daw pala nitong si Jeffrey na makabuo ng tao na susunod lamang sa kanya. Yung tipong hindi na siya iiwan at gagawin ang lahat ng kanyang kautusan. Kaya naman upang mangyari iyon ay gamit ito ng barena at saka lalagyan pa ng muriatic acid. Ito ay sa ulo ng kaawa-awa niya na biktima. Isa sa hindi napanood ay ang binatilyo na si Errol Lindsay. Matapos na nagtangka ito na gawing zombie ay nagising itong si Errol at nagsabi na masakit ang ulo niya. Saka naman ginamitan ni Jeffrey ng kanyang sariling kamay itong si Errol upang tuluyang tapusin ang kanyang sinimulan. Ganito ang ginawa niya sa biktimang si Conerak Synthasomus Phone na alam nyo na ang talagang kinahantungan niya. Paulit-ulit niya itong sinubukan at ginawa sa mga biktima na kanyang nakukuha. Ngunit tila ba sa kanya ay hindi pa yaon ang hangganan. Inamin din ni Jeff na minsan na siya ay nagtatabi ng puso upang kalaunan ito naman ay kanyang gawing hapunan. Ang litrato. Kung sa napanood nyo ay buhay pa ang mga nililitratuhan niya, sa katotohanan ang mga totoong litratong nakuha sa kanya ay ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kawawang biktima. Ito ay ipinoposing pa niya. Nang tanungin si Jeff kung bakit niya yun ginagawa, ang sagot niya ay tila ba nais daw niya na may mapreserba siya na buo na maiiwan naman sa kanya. Dagdag niya ito rin ang paliwanag kung bakit may mga bungo ng biktima na nilinis at itinago niya. Sa frigider niya nakita rin ang iba't ibang masiselang bahaghari ng kanyang mga biktima. Lahat sila ay nasa bote at plastic pa. Nahuli
na sana nang ang biktima nito na si Conerac Sintasomofon ay nagkamalay ay nakalabas ito ng apartment ni Jeffrey. Ang kapitbahay nito ay tumawag ng kapulisan. Ngunit sa pagkagulat ng ginang ay mas pinaniwalaan pa ng mga pulis ang salaysay ni Jeffrey na sila daw ay magkarelasyon. At saka tinulungan pa na ibalik itong si Conerac sa apartment nito na talaga naman nga na nangangalingasaw. Nahuli na sana noon si Jeffrey at nailigtas si Conerac dahil sa mismong testimonya nitong si Jeffrey ng kalaunan nang ito ay mahuli. Ayon sa kanya na isa sa labi ng kanyang biktima ay nakabulagta pa sa gilid ng kanyang kama. Ngunit hindi naman yun pinansin ng rumespondeng otoridad. Sa halip ay pinayuhan pa nito si Jeff na ayusin ang relasyon nila ng inaakala na jowa niya, ang altar. Isa sa inamin nitong si Jeff sa mga otoridad na kaya niya itinatago ang maraming parte ng biktima niya ay dahil balak pala niya na gumawa ng altar. Ang altar na ito ay ginuhit pa sa papel na ibinigay sa kanya ng pulisya. Ang altar na ito ay gawa sa mga buto at bungo ng mga tao. Dagdag ni Jeff na sa altar na ito daw niya nais na mag-meditate sa isang itim na leather na upuan. Ito raw ang lugar kung saan niya lilinisin ang kanyang sarili mula sa kanyang makamundong obsesyon at pagkahumaling, ang pagkalulong. Sa tindi ng pagkahumaling nitong si Jeff sa kanyang mga biktima ay dinadala pa nitong si Jeff ang bahagi ng kanyang biktima. Ito ay sa chocolate factory na pinagtatrabahuan niya. Mga katinagalog, alam nyo na kung anong parte ang tinutukoy ko dahil ipinakita ito sa palabas ng muntik nang mahuli siya ng tatay niya. At saka inilagay niya naman ito sa kanyang locker room. Ito ay para paulit-ulit daw na masilayan niya ang kanyang kinahuhumalingan kapag inaatake daw siya ng kalungkutan. Star Wars at ang Exorcist. Isa sa kumakalat na memes ngayon ay nang sabihin nito na manonood lang tayo saka pauuwiin na kita. Ayon kay Jeffrey na talaga namang paborito niya ang Star Wars, lalo na si Emperor na sa Return of the Jedi. Kaya naman minsan ay nagsosuot ito ng dilaw na contact lens. Kasama sa pinanonood niya ay ang Exorcism 3 dahil may serial na mamamatay tao daw sa pelikulang iyon. Ayon sa isang nakatakas na biktima na ayon mismo kay Jeffrey na sinabi niya sa kanya na mas ginaganahan itong gawin ang mga bagay na gagawain niya habang pinapanood nito ang mga binanggit niya na paboritong mga pelikula. Dahil sa ginawa niya, nahatulan si Jeffrey Dahmer ng 999 na taong pagkakabilanggo. Ito ay nang ika-1 ng Mayo ng taong 1992. Hindi naman nagtagal, siya ay tinapos din ng kapwa niya preso na si Christopher Scarver. Ang lahat ng biktima ni Jeffrey ay pawang may kulay ang balat, kasama na ang mga Asyano at mga Mexicano. Sa ngayon ay nagpoprotesta ang pamilya ng mga biktima dahil hindi man lang daw sila kinonsulta ng kumpanya na gumawa ng sikat na ngayon na serye. Ayon sa kanila na pinagkakakitaan pa ang pagdadalamhati at kalungkutan nila sa pagkawala ng isa nilang mahal sa buhay. Mga katinagalog, sa tingin nyo ba ay may punto ang pamilya ng mga biktima o dapat lamang na mailathala ang sinapit nila upang hindi na ito muling maulit pa? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.